Welcome po sa pangalawang bahagi ng atin pong programang Catechism of the Catholic Church. Ito pa rin po ay si Father Raymond ang inyo pong nakakasama sa atin pong talakayan. Ang pangalawa po na katanungan na atin pong nais bigyan ng daan ngayon ay mula po sa ating texter 0776. Good day, Father. I have a concern that needs guidance from an authority like you. May friend po ako na nag-aaral ng theology sa Trinity University of Asia in Manila. Hindi siya pa naordinahan bilang pari, ngunit aktibo siya sa parish namin at gumawa siya ng Bible study group sa barangay namin, which he facilitates in his own chapel habang siya ay nakasutana at istola. According to him, he is not acting as a priest, but as a minister of holy studies, kaya dapat akma daw ang kasuotan niya. Tama po ba na sumali kami sa grupo na gawa niya? Please help. Siya po ay nagtayo ng chapel sa kanilang bakuran at nagsasagawa na ng mga services at rituals. Ngunit siya pa din naman ay aktibo sa parish namin. According to him, isang Bible study group at charismatic movement daw ang ginawa niya at ito'y alam ng aming kura paroko. Ngunit hindi niya nasaksihan ang mga kaganapan sa kapilya ng friend namin, including that of wearing a vestment. Naguguluhan na po kami. Maraming salamat sa atin pong texter na may mga numerong 0776. Isa-isahin po natin ang inyo pong katanungan sa pamamagitan ng paghimay-himay natin ng konti. Okay? Una, meron po bang karapatan ang sino man na magtayo ng isang Bible study group or charismatic movement? Meron. Bilang isang binyagan, ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng pakikibahagi sa Royal Priesthood of Christ or the Common Priesthood of Christ. Dahil lahat po tayo ay pari. Lahat din po tayo ay hari at propeta. Tayo pong lahat ay mayroong karapatan na tipunin ang ating mga kapatid upang tayo ay sama-samang magnilay at mag-aral, matuto patungkol sa Biblia, sa salita ng Diyos. At maaari din po kung nararamdaman natin na ang atin pong Panginoon ay tinatawagan tayo na magtatag ng isang charismatic movement, then so be it. But it needs an approval of a church authority. It needs an approval of those in charge in leading the flock of Christ. Of course, ang first approval ay mula sa parish priest, and a greater approval must be sought from the bishop. And if it has become an international movement, then it must be approved by the Holy See or the Pope himself. Now, sa atin pong sitwasyon na napakinggan mula sa inyo, nagtatag ang isang nag-aaral ng theology sa Trinity University of Asia ng Bible Study Group and Charismatic Movement according to him. Unang punto para po ang atin pong mga nalilitong mga kapatid ay magkaroon ng kaliwanagan. Ang inyo po bang parish ay simbahang Katoliko o hindi? Kasi
maaaring ang inyo pong parish ay Episcopalian parish. Okay? Ito po ay isang parokya ng mga nasa Anglican Communion. However, ngayon suspended po ang Episcopalian Church from the Anglican Communion for I think 2 years. So, kung Katoliko po ang inyo pong parokya at Katoliko po ang inyo pong kapilya, Katoliko po kayo. Okay? Ang Trinity University of Asia ay hindi po Katoliko na paaralan. Kaya't kung nag-aaral po ng theology ang inyo pong kaibigan sa Trinity University of Asia, most probably hindi po siya para sa simbahang Katoliko. Kasi po, ang I think it's St. Andrew's Theological Seminary ng Trinity University of Asia ay para po sa Episcopalian Church. So doon pa lamang po, meron na po tayong problema. Okay? Ang kanya pong pinag-aaralang theology ay hindi po theology ng simbahang Katoliko. Kaya nga, it will be very, very doubtful kung ano po ang kanyang naibabahagi na mga pagninilay at interpretasyon patungkol sa mga salita ng Diyos. Pangalawa, ang pagsusuot po ng vestment, sutana at istola. Ang sutana po ay isinusuot ng mga naordinahan at gayon din ng mga nagpapari. Ito po ang ordinary daily vestment ng isang pari. Obispo, pari, diakono, at ang mga seminarista. At ito po ay isinusuot bilang tanda ng pagkabalot nila. Pagkabalot ng isang naordinahan at ng mga maoordinahan sa pag-ibig ni Kristo. Ngayon, ang mga seminarista ay pinagsusutana. Siya po ay isang Episcopalian seminarian. Maaari po siyang magsutana ayon sa ritual ng kanyang kinaaniban na simbahan. Kanya nga lang, sa atin po na mga Katoliko, at gayon din kahit sa mga Episcopalian, ang mga binibigyan lamang ng karapatan na magsuot ng istola, lalong-lalo na sa harapan ng publiko in performance of a sacred ritual, in administration of a sacred duty, especially of the sacraments, ay ang mga naordinahan po lamang. Kaya, kung ang isa pong nag-aaral ng teolohiya pa lamang ay hindi pa naordinahan, ginawang diakono o kaya naman ay pari, hindi po siya maaaring magsuot ng istola. Dito pa lamang ay nakikita na rin po natin na medyo merong hindi po tama sa mga nangyayari sa grupo na inyo pong pinupuntahan. I know he is your friend and you are confused already by these instances you have shared to us. Siguro ngayon, dahil kaibigan mo yan, malamang magandang mapagsabihan ang iyong kaibigan. Okay? Susunod na punto, aktibo sa parokya. Medyo sabi ko na nga kanina, i-distinguish natin, is your parish Catholic or Episcopalian? Kung Catholic yan, pero nag-aaral siya sa Episcopalian Church, seminary, medyo kailangan masabihan din yung parish priest about that. Is the parish priest aware
of the situation of this seminarian. If he is not, then his attention must be called for. At sa kanyang pagiging aktibo, malamang talagang meron naman siyang pagnanais na magsilbi at maglingkod sa Diyos. Pero sabi nga, kailangan kahit na itong pagnanais na ito ay madala natin sa isang purified state. Ano nga ba talaga ang tamang paglilingkod na dapat gawin? At saan ba dapat siya maglingkod para sa kasalukuyan? Bilang isang nag-aaral pa lamang, siyempre ang kanyang pangunahing paglilingkod ay tapusin muna niya ang kanyang pag-aaral. And from time to time, he may be able to share what he has come to know through his theological studies. Okay? Ang susunod na punto, yung sinasabi niyang alam ng parish priest ito, na meron siyang itinatag na Bible study group, and ito'y charismatic group. Siguro, katulad ng sinabi ko, kailangan pukawin na rin ang atensyon ng inyong pong parish priest para malaman niya kung ano yung mga nangyayari at nang hindi po marami ang malito sa mga nagaganap sa inyo pong lugar. Okay? Nang sa gayon, maitama na rin po yung mga maling nangyayari. Okay lang kung study group ng Bible at nagsisimulang charismatic movement. Pero kung may mga ganito pong mga gestures at meron pong mga ganitong mga ginagawang pagsusuot ng mga vestments habang nangyayari ang lahat ng mga ito, medyo hindi po tama ang sitwasyon. Okay? So sana ay naliwanagan po kayo sa atin pong tanong na natanggap mula sa inyo at sa atin pong pinagkaloob na kasagutan sa inyo. Ngayon, sa bandang huli, kayo po ba ay dapat na sumama dito? Ang mga Kristiyano Katoliko ay mayroong responsibilidad na protektahan din ang kanilang pananampalataya. Batid ko na maraming mga umaanyaya sa mga kapatid natin na sumama sa mga Bible study groups dito and doon, sa mga pagsusuri sa banal na kasulatan dito at doon, para makaalam at mapakinggan ang katuruan ng isang grupo, isang sekta o isang simbahan dito at doon. At sa kakulangan ng kaalaman at sa kasalatan sa pagkabatid ng ating pananampalataya, marami ang naguguhong pananampalataya sa simbahang Katoliko. Now, if your faith is not yet as strong as it should be, in its conviction to be a member of the Holy Roman Catholic Church, then I would suggest and advise that you stop attending the sessions of this Bible study group organized by your friend. And please relate also to other Christian Catholics who are with you the things we just said, so that they may also be guided properly in making decisions regarding the situation you just shared. Maraming salamat po. And so, to give another text message, here is a text message from 2690. It's a sharing. Father Raymond, view lang, ang nakakalungkot sa ibang mga tao, lalo na yung mga mayayaman, punong-puno po ng Buddha, ng mga lucky charm things sa bahay nila.
posible, no, medyo naputol po, okay? Possible cannot be blamed kasi nga ang pagkakaintindi nila ng dadala ng swerte, especially materially. Ang ASCO, ito bang mga ito ay nababago ang kanilang character? Okay. Pag kikitungo sa kapwa-tao, wala akong masabi sa sipag, tiyaga, dunong ng mga ibang mga Filipino-Chinese, lalo na sa businesses. Sila ay masasabing mabubuting example sa iba. But I think sa usaping human rights ay walang nakikitang mga pagbabago sa ilang mga leaders nila. It says, half of foreigners living in China are not free. Some suffer harassment, especially when it comes to those who practice their own religion. China, up to this time, still carry the death penalty. It says, China imprisoned more journalists than any other country in the world. And now, masasabi natin na bago nila o sila na bago ang mga buhay ng ibang Chinese na nasa China, ng mga said Lucky Charms, worshipping Buddha. Maraming mga Chinese dito sa Pinas na alam nila ang mga kababayan nila ay hindi malaya sa sariling bayan nila. In fact, other Chinese citizens in China deserve better treatment nowadays. Kaya I can say, ang mga ibang Chinese na naniniran dito sa Pinas ay masuswerte. Di sila lang nagbibigay ng okay, naputol po ang kanyang text message. Okay? Okay. So, it's a view of a listener, and yeah, that's true. And it is also the same with the Catholic Church and with all other Christian churches, di ba? Merong mga maraming mga santo, maraming mga pious acts and worships, pero ito bang mga ito ay nagdudulot talaga ng pagbabago sa buhay nila? Ganyan din po naman yung mga tinatawag natin mga Bible Christians, no? They always read the Bible, they quote the Bible, they speak of the Word of God, but are they truly changed by the Word they have in their lives, no, through the Bible? So, ito rin yung mga katanungan na maibabalik din po sa atin. And at the same time, ay ang mga katanungan na ito ay pagpapaalala, no, sa ating lahat. Lalong-lalo na kahit na po tayo dito sa ating pong bansa, yung mga leaders din po natin, di po ba? Ilan sa ating mga leaders, hindi rin naman po natin maikakaila. Member ng ating simbahan, they are even devout Catholics, pero may mga ginagawa ring mga kalokohan. Nababago ba yung kanilang pag-uugali at pakikitungo din sa kanilang kapwa at sa trabaho at sa kanilang sinumpaang tungkulin sa pamamagitan ng mga ginagawa nila patungkol sa atin pong relihiyon? The same, no? Kaya nga ang pinakamahalaga po dito ay yung tinatawag po nating proper na disposition ng puso ng isang tao. Ang disposisyon na buksan ito upang sa gayon ay talagang ang biyaya ng Diyos ang magdulot ng pagbabago sa atin. Isang biyaya na tiyak na sa atin ay magbibigay ng malaking pagbabago sa ating pagkatao. Okay, maraming salamat. Atin na pong tapusin ang ating programa sa pamamagitan po ng isang text message. Ito po yung panghuling text message na ito na babasahin po natin. Okay, ito po yung kasagutan sa tanong ko po kanina. 0776, Roman Catholic Church po kami, Diocese of Iba. So, dahil po Roman Catholic Church po kayo, alam nyo na po ang maaari po ninyong dapat gawin. Okay? Dahil nga medyo very alarming din ang sitwasyon na inyo pong
kinalalagyan kasama ng inyong kaibigan na nag-aaral ng theology sa isang Episcopalian Seminary. Maraming salamat sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapagtangkilik. Pagpalain po kayong lagi ng ating pong poong may kapal sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito po si Father Raymond, pansamantala na nagpapaalam sa inyo. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa